Magandang araw, mga ka-Phantom. Tara, samahan niyo ako sa aking road trip at pakinggan ang mga kwentong kalye. Kalye Samal. Alam niyo ba, mga ka-Phantom, na hindi ganito dati ang kalye na binabaybay natin ngayon? Malaki na ang pinagbago nito kumpara noon. Medyo maliit ang daan dati at talagang nakakatakot pag sumasapit ang hapon at gabi. Paano ba naman sa dami ng mga aksidenteng nangyari dito? Isa na rito ang mga bus crash sa tinatawag na death curve. Noong Oktubre taong 2012, nangyari ang isang trahedya na kumitil ng buhay ng 8 pasahero. Ayon sa mga residente, ilang gabing hindi sila nakatulog dahil sa mga kaluluwang nasawi sa aksidenteng iyon na kumakatok sa kanilang mga pintuan at umiiyak na tila humihingi ng tulong. Maliban sa mga aksidente, popular din ang samal sa mga kwentong kababalaghan. Wala nang bumibiyahe kahit anong pampasaherong motor mula Babak hanggang Kaputian, lalo na't may mga kwento ng mga kaluluwang umaangkas sa mga driver tuwing gabi. Isang kakilala ko ang nakaranas ng ganito. Mag-isa siyang bumabiyahe sa kalsadang iyon pasado alas 11 ng gabi nang bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nang tingnan niya ang rearview mirror, halos hindi siya makagalaw sa takot nang makita ang isang babaeng nakaputi na nakaupo sa likod niya. Halos madisgrasya siya sa pagmamaneho at ang tanging nagawa niya ay magdasal at hindi nagtagal nawala rin ang babae. Hindi lang mga kababalaghan ang matunog dito sa Samal. Dati, dahil sa mga bukirin at kakaunting tao, marami ring mga elemento ang naninirahan dito na madalas marinig sa kwento ng mga matatanda. Sa ngayon, sa ganda ng lugar at sa laki ng kalsada, hindi mo akalain na marami palang kwento ang nakatago dito. At di pa tayo tapos. May isang kwento pa akong gustong ibahagi, ito ay tungkol sa isang karanasan ko noong high school. Noong nagkaayaan ang mga kaklase ko na pumunta sa Samal, excited sila dahil may ari-arian ang mga magulang ko roon. Gusto nila itong gawing farewell party dahil kakagraduate lang namin sa 3rd year at ang ilan sa kanila ay lilipat na ng ibang paaralan sa 4th year. Pagdating namin sa Samal, tumira kami sa lupa na ipinagkatiwala ng papa sa amin. Masaya ang mga kaklase ko noon kahit na nakakapagod at malayo ang nilakad namin. Worth it naman ang view at ang dagat. Nang sumapit ang gabi, ayaw pa naming matulog. Ang ganda kasi ng tanawin, napakaraming bituin sa langit na para bang maliliit na ilaw. Mas na-appreciate mo ang mga bituin kapag nasa bukirin ka kaysa sa syudad. May isang puno ng baliti roon na napakaganda dahil nagbukha itong Christmas tree sa dami ng alitap-tap na damapo rito. Dahil ayaw matulog ng mga kaklase, nag-bonfire kami sa labas ng bahay. Si Uncle naman ay mahilig magkwento ng mga nakakatakot na kwento na nangyari sa Samal. Halos umabot kami ng hitin gabi sa pakikinig sa kanya. Nang mag-12 AM, nagsettle down na at nakatulog na ang ilan sa mga kasama ko. Bigla akong nakarinig ng mga yapot sa paligid ng bahay. Tahol ng tahol ang mga aso, matapang pero may takot. Para akong may narinig na hindi pangkaraniwang yapek. Nairita na ako at di makatulog kaya nagdesisyon akong tumayo at sigawan ang sinumang naglalakad sa paligid. Nang biglang gumalaw ang kasama ko at ang braso niya ay lumanding sa dibdib ko. Napigilan akong tumayo. Inalis ko ang kamay niya at nagmasid sa paligid. Bigla akong nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak sa labas at narinig ko ang tinig ng hangin sa bawat pagaspas. Maya-maya pa, may umugang na tunog ng wakwak na nagpagulat sa akin at sa sobrang takot, nigas ako sa pinaghigaan ko habang pinakikinggan kung ano ang nasa labas. Buong gabi akong di nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, nakatulala na lang ako, inaalala ang nangyari. Akala ko ako lang ang nakarinig pero may isa pa palang kaklase ko na nakaranas din ng parehong bagay. Sinubukan niyang silipin sa ilalim pero hindi niya talaga nakita. Nang malaman ng mga kasama namin, nagpasya silang umuwi na.
Isang karanasang hindi namin malilimutan mula sa aming high school days. Kalye Samal. Kung mayroon kayong mga kwentong kalye, mga ka-phantom, maaari niyong ipadala o i-email ang mga ito sa email address sa ibaba. Para sama-sama natin itong pag-usapan at gawing kwento. Kita-kits sa susunod na kwentong kalye. Ciao!